O mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi po ninyong aabangan ang ating mga talakayan. Ito po, mahaba-haba ang talakayan natin dito, kaya subscribe na po kayo at follow na po kayo. Oh, mga kabunyog, itong si Harry Roque. Natatawa ko dito kay Harry Roque. Binababoy na raw siya. Binababoy na raw siya, mga kabunyog, mga kababayan. Ang sinisisi niya na nang bababoy sa kanya, ah, si Bangag daw, ang tinatawag nilang Bangag, si PBBM. Oh. Ang sabi ni Harry Roque, wala nang mawawala lahat sa akin. Binababoy na ako ni Bangag. Sinira na niya ang aking buhay. Ay, Harry Roque. Ah, Ngayon lang ba binababoy na raw siya? Bakit ngayon lang ba siya naging baboy? ah, Awang ko. Ngayon lang ba siya naging baboy si Harry Roque? Eh noon pa yata binaboy niya na rin naman ang sarili niya eh. 'Di ba? Ngayon niya pa sinasabi na binababoy na siya. Binababoy na siya ngayon. Hmm? Bakit? Ngayon lang ba siya nagpakababoy? Yung pagsama niya pa lang sa Duterte, naging baboy na siya. Ah, noong mga panahon, kagalang-galang pa yan si Harry Roque, human rights lawyer, public interest lawyer, ayun, nasa side pa siya ng kabutihan. Nung sumama siya doon sa Duterte, ayun, napapunta na siya sa kasamaan. Kaya noon pa, Harry Roque, nagpakababoy ka na noon. Ha? Binaboy mo na ang sarili mo noon pa. Kaya mali yung sinasabi mo na binababoy ka na ngayon ni Pangulong Marcos. Hindi ko pinagtatanggol si Marcos, ha. Sinisisi mo si Marcos na siya ang nagano sa iyo, ha? Ikaw ang gumawa niyan. Kung ano man ngayon ang pinagdadaanan mo, kagagawan mo 'yan. Oh, unang-una, ano ba ang kaso mo? Qualified human trafficking. Oh, bakit ka nasangkot sa qualified human trafficking? Panahon pa kasi ni Duterte, pinopromote niya na ang mga pogo. Oh, kaya lang ikaw nakita mo siguro na malaki ang pera diyan sa Pugo. Oh, 'di ba? Aminin mo na 'yan na malaki ang pera sa Pugo. Kasi legal naman 'yan eh, ginawang legal ni Duterte eh. Oh, kaya lang kahit legal 'yan, maraming mga illegal. Kahit yung mga mga hindi naman Filipino citizens o mga Filipino Chinese, ah, pinapalabas na lang na Filipino-Chinese kahit ang totoo Chinese citizen talaga sila katulad ni Alice Guo. O dahil yan sa mga ano na yan, maraming krimen ang noon lumaganap sa bansa dahil diyan sa mga pogo na yan. Hmm? Tapos yung korupsyon sa immigration para lang protektahan yung mga pumapasok ditong dayuhan na papasok diyan sa mga pogo na yan. At maraming yumaman diyan dahil kapag nagpatayo ka ng compound ng pugo, parintahan mo, oh, malaki ng pera. O di ba yun yung plano mo sana, Roque? Ha? Sabi ng mga magsasaka na tinulungan ni Ramil Madriaga, kinamkam mo o di umano yung kanilang mga lupa kasi tatayuan mo sana ng pugo compound doon sa Bataan. Siguro, nakita mo na maganda ang kita ni Alice Guo doon sa Bambantarlac, malaki rin ang kita ni Cassandra Leong doon sa Purak, Pampanga. Eh ano kaya kung ikaw rin magtayo na rin ng Pugo compound doon sa Bataan, di ba? Malamang ganun yung naisip mo eh. Oh, ngayon, alam mong maraming pera sila Cassandra Leong. Oh, sumasabay-sabay kay Cassandra Leong, tinutulungan mo sa paglakad ng kanilang mga permits. Oh, 'di ba? Tapos nagtayo ka ng korporasyon, yung Biancham. Tapos mayroon kang pinaparintahan ng mga properties doon sa Baguio. Sinong mga nagrerenta? Mga opisyal ng Pugo. Oh, ang laki ng pakinabang mo sa Pugo. Oh, pati yung ano mo, EA mo, naiwan natin kung ano mo talaga yon. May relasyon ka ba doon o wala? Binigyan mo ng isang kwarto doon sa compound ng Pugo, doon sa Purak, Pampanga eh. Kaya nung ni-raid yung
compound ng Pogo sa Purak, Pampanga, natagpuan doon yung EA mo. Oh, yun. Ano bang ibig sabihin ng mga pinagagawa mo na yan? Di ba pagkababoy niya? Binaboy mo ang sarili mo noon pa, hindi ngayon lang. Pinagbabayaran mo na lang ngayon ang lahat ng yan. Kinasuhan ka, qualified human trafficking, sama sa kaso nila Cassandra Leong. O ngayon nagtatago ka dyan. Ha? Dinadaan mo sa mga political asylum. O, pero ang totoo, wala na, Roque. Noon pa binaboy mo na ang sarili mo. Ha? Sinira na daw ni Pangulong Marcos ang buhay niya. Ha? Ikaw ang sumira ng buhay mo noon pa. Nang sumama ka sa Duterte, sinira mo na ang buhay mo. Yan ang totoo, Harry Roque. Kaya itong sinasabi ni Harry Roque, wala nang mawawala lahat sa akin. Binababoy na ako ni Bangag. Sinira na niya ang aking buhay. Ikaw ang sumira ng sarili mong buhay. Ikaw ang bumaboy ng sarili mo. Nang sumira ka ng buhay, nang sinira mo ang buhay mo, nagpakababoy ka, noon pa yan, hindi ngayon lang. Mali yung ano mo. Mali. Ha? Yan yung ano. Oh, ngayon, galit na galit ka dahil sa nangyari sa'yo. Kasi akala mo, hindi ka mapapanagot sa lahat ng mga ginagawa mong yan. Dahil akala mo, forever. Ha? Problema, walang forever, okay. Ang buhay ay weather-weather lang. Ha? Ngayon, ang pag-asa nyo si Sara. Oh, pag-asa nyo para ang inaasahan niya pag nanalo si Sara, naging presidente si Sara, matatapos na ang kanilang mga pinagdadaanan. Oh. Pero hindi wala nga eh. Ang huling survey, 8% na lang ang lamang ni Sara kay Leni Robredo eh. Paano nyo ngayon sinasabi na malakas si Sara? Wala na yan, Nari Roque. Oh. Wala na. Ano na yan? Mapapabalik ka rin dito sa Pilipinas. Darating din yan. Ah, pagbabayaran mo rin dito sa Pilipinas ang lahat ng ginawa mong krimen. Yan yun. Kaya yung sinasabi mong binababoy ka, hindi. Hindi ka binababoy. Noon pa, nagpakababoy ka na. Sinasabi mo, sinisira na ang buhay mo, sinira ang buhay mo. Noon pa, sinira mo na ang buhay mo. Yan yung totoo dyan. Ah, ah, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Oh, sa ano yan, ano siya, sinisisi niya sa mga nangyayari sa buhay niya ang administrasyong Marcos. Hindi yun. Nung nag-decide ka na sumama sa kasamaan kay Duterte, noon pa, sinira mo na ang buhay mo. Noon pa, nagpakababoy ka na. Yan yun. Kung ano yung itinanim mo, yan yung aanihin. Oh, di ba? Oh, nag-decide ka ng ganyan, pinili mo yan, pag ano yan, pagsisihan yan. Huwag kang magsisi sa iba. Huwag mong sisihin ang iba. O mga kabunyog, bumanat na naman si Marcoleta, ha? Bumanat na naman si Marcoleta. Nag-privilege speech si Marcoleta ngayon kasi nagbalik sa session ng Senado ngayon, May 4. Oh, mahaba-haba yung privilege speech ni Marcoleta. Oh, sino na naman ang binanatan niya? Binanatan niya si Romualdez. Oh, siyempre, para sa kanya, mainit talaga ang dugo ni Marcoleta kay Romualdez. Kasi ang mga Duterte naman, talagang Romualdez yung nila. Sa tingin nila, ito yung mastermind. Kasama ni Pangulong Marcos, siyempre. Kaya lang, ang problema naman dito kila Marcoleta, gusto nilang mapanagot si Romualdez. Ay di gawin nila yung magagawa nila. Halimbawa ngayon, nagsampa na ng criminal complaint si Ombudsman Ombudsman Boying Rimulya. Sinampa na eh. Sa ombudsman na, nasa ombudsman. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng ombudsman. Oh. Ngayon, doon sa ginawa na criminal complaint ng ombudsman laban kay Romualdez, yung mga testigo nila, si Gutesa, yung ex-Marines, dalawang ex-Marines doon, yung binanggit doon, yung sinumpa ang salaysay, yung Esquivel at saka Nabidad. Nabidad. Oh. Ano doon? Nandun sa naka-attach doon sa criminal complaint kay Romualdez. So ibig sabihin, ang punto natin dito ganito. Kung gusto nilang madiin si Romualdez,
maging matagumpay ang prosecution ng ombudsman laban kay Romualdez, tulungan nila ang ombudsman. Palabasin na nila si Gutesa. O, pangalawa, yung dalawang ex-marines na nagte-testify laban kay Romualdez, tulungan nila na manatiling wag magbabago ng kanilang mga testamento ay ng mga testimonya. O, pauwiin na nila si Saldico. O, kakampi na nila si Saldico eh. Di ituro na ni Saldico si Romualdez. O, kaya lang ang problema kasi dito kila Marcoleta, panay dakdak lang. O, nag-aano sila, nakasuhan na si Romualdez. Kinasuhan na nga, may criminal complaint na. So tumulong na dapat sila sa ombudsman. Tumulong na sila. Kaya lang ang problema, paano naman yung testimonya ni Gutesa kung hindi ito lumalabas? Okay, ginamit na nila ng ombudsman yung sinumpaang salaysay ni Gutesa. Okay, ginamit na yon. Pero hindi naman pwedeng hindi mag-appear si Gutesa. Siyempre, i-demand yan ng kampo ni Romualdez na lumabas si Gutesa. Ano yan eh. Kaya ito, sino ang magkakapagpalabas kay Gutesa? Sila Marcoleta kasi sila ang nag-produce niyan. Sila ni Mike Defensor. Yung ex-marines na nagtitistigo laban kay Romualdez. Nila yun? Palabasin din nila yun. Kung mayroon pa silang mga testigo na pwedeng lumabas para laban kay Romualdez, ilabas na nila. Ginawa na ng ombudsman ang trabaho ng ombudsman. Kinasuhan na si Romualdez. Ang ikinaso, plunder, conspiracy to commit plunder, money laundering. Mabibigat yun. So ano na dapat ang gawin nila Marcoleta? Tulungan na ang ombudsman. Di ba? Tulungan na ang ombudsman para mag-succeed ang prosecution kay Romualdez. Pina-freeze na ng ombudsman yung assets ni Romualdez eh. Pina-issuehan na ng precautionary hold departure order. Ano bang gusto nilang gawin ng ombudsman? Ginawa na ng ombudsman yung dapat gawin. Sila naman ngayon, ano naman ang maitutulong nila sa ombudsman? Yun yung kailangan. Kaya wag na yun. Mga banat niya kanina, ang dami na namang litaniya. Ang dami niya lang nabanat kay Romualdez, hindi naman nila sinusulong ang prosecution kay Romualdez. Ang ombudsman, ginawa na yung papel nito. Nag-file na ng kaso laban kay Romualdez, pina-freeze na ang assets, may precautionary hold departure order na. Tulungan nila ng kampo nila Marcoleta, tulungan nila sa mga ebidensya at testigo. Yun ang kung talagang seryoso sila. Kung na naman sila, magdadaktak na lang ng kung ano-ano, wala naman. Propaganda lang yan. Ito mga kabunyog, nag-submit na ng reply affidavit itong si Sara Duterte kontra kay Ramil Madriaga. Kanina, yung abogado niya, si Attorney Paulo Panelo, yung anak niya ni Sal Panelo, pumunta kanina sa Taguig RTC. Sa Taguig office sa Taguig City Prosecutor's Office pa pala kasi preliminary investigation pa lang naman. Nag-submit si Sara ng reply affidavit. Kumbaga, perjury yun eh. Ang nagsampa ng kaso, si Sara. Kinasuhan ng perjury si Ramil Madriaga. Nag-submit si Ramil Madriaga ng counter affidavit. Nag-submit na naman ngayon si Sara ng reply affidavit. Ibig sabihin, reply sa counter affidavit ni Madriaga. So ngayon, ito mga kabunyog, napanood ko yung interview kay Paulo Panelo. Kininto niya, pinaliwanag niya kung ano ang laman ng reply affidavit ni Sara. Yung maiksi lang. Ang sabi niya, sinagot daw nila yung issue ni Madriaga kasi si Madriaga daw sinabi na ang mga ebidensya niya na kilala siya ni Sara ay yung mga Zoom meetings. Nandun si Sara, nandun si Roque, nandun pa si Jinggoy, tapos nandun si Madriaga. Yun daw ang ebidensya ni Madriaga. Ngayon, ibig sabihin nun, dahil may mga Zoom meetings, kilala daw ni Sara si Madriaga. Ang sabi naman ni Panelo doon sa reply affidavit ni Sara,
Yun daw patipo na yan ng Zoom meeting, hindi lang naman daw si ano yun, hindi lang naman daw si Madriaga yun, marami daw yun, mga 90 daw yun katao, mga 90 katao daw yun. Isa lang doon sa 90 na yun, si Madriaga. At hindi daw yun isip, yung grupo ni Madriaga lang. Parang may umbrella sila, yun yung nagpatawag nun. Kaya hindi naman daw si Madriaga ang nag-organize nung Zoom meeting na yon. Oh, yan yung sinasabi. Kaya, kumbaga, yan yung depensa ni Sara doon sa sabi ni Madriaga na mayroon silang mga pictures ng mga Zoom meetings. O ngayon, ah, anong masasabi natin doon sa depensa na yun ni Paulo Panelo? Eh kung ganun ang reply affidavit ni Sara, wala rin yun. Wala rin yun. Unang-una, hindi naman sinabi ni Madriaga na siya lang ang nandun sa Zoom meeting. Sinabi niya naman na nandun yung mga leaders ng Sara, yung parallel groups na nangangampanya kay Sara. Sinabi niya rin naman na hindi lang naman siya ang nandun. At sinabi rin naman ni Madriaga na hindi naman siya ang nag-organize ng mga Zoom meetings na yun. Actually, ano yun eh. Hindi naman sinasabi ni Madriaga na siya lang ang kausap doon ni Sara at saka ni Roque at saka ni hindi rin sinabi niya na sila lang ang nag-organize noon. Kaya lang, kahit pa ganun, nasabihin na marami yon, ang malinaw doon, nag-i-stand out si Madriaga kasi maraming mga events na tinawag niya pa nga si Madriaga, Sir Ram, o pinasa niya yung bandila. Sa ganun ka-visible ni Madriaga, na sa halos lahat ng mga activities ng kampanya ni Sara, nandun si Madriaga, hindi mo pa ba yan matatandaan? Hindi mo pa ba yan matatandaan na yan ay leader mo? Ang malinaw doon, leader niya si Madriaga sa kampanya sa eleksyon. At hindi ito simpleng leader na hindi niya kilala. Kilala ni Sara. Kasi, ano niya eh, ang daming doon, Seram, alam ni Sara Duterte na nung pagtawid niya galing Mindanao at dumaan siya ng Visayas, at pagtawid niya doon sa Matnog, ang sumalubong sa kanya, grupo ni Madriaga. At hawak niya yung bandila, pinasa niya kay Madriaga, mayroong video noon. Kaya, paano naman masasabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga? Kahit pa sabihin mong, marami naman silang mga leaders. Marami naman silang mga leader sa kampanya eh. Kaya hindi niya daw yan kilala si Madriaga. Sus. Maraming leader sila sa kampanya pero si Madriaga ay kilala niya. Yan ang malinaw niya. Hindi niya yan maidideny. Hindi niya yan maidideny. Kaya yung sinubmit na reply affidavit ni Sara ngayon, pinaliwanag ni Panelo. Yung paliwanag na yun ni Panelo, wala yun, hindi makakatayo yun eh. Kasi ang depensa nila, marami naman daw yung mga leaders na yun nakasama sa Zoom meeting. Yes, marami. Pero, si Madriaga, isa doon sa mga pinaka-aktibong leaders at kilala ni Sara. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.